Walang po dito. Opo. Matagal na kayo dyan sa Kuwait po, ma'am? 2 years and 6 months po. 2 years, 6 months. Okay. Saan po kayo dito sa Pilipinas, ma'am? Late. Leyte. Malayo din sa ako, Mindanao ako. Mas malayo yung Kuwait. Tama ka, DJ. Oo. Huwag ka mag-alala. Kayang-kaya ka puntahan ni ma'am. Napuntahan nga yung Kuwait eh. Sige po. Ilang taon ka na po, ma'am? 43. 43. Nakita ka pa sa akin ng 3 years? Hmm? Ako, 40 pa lang po ako. 43 na ako. Pero mas Patanda na ako. Pero mas matanda ni mukha ko, ma'am, no? Mukhang 60 na. Senior citizen. Tawa si ma'am, oh. Ilan po anak niyo, ma'am? 3. 3. Ilan taon po yung panganay niyo po? 11. 11. Din yung bunso 9. natin. Yung sa akin naman po is 2. Isang 18 at saka isang 9 years old. Kada birthday lang nung May 19 ng bunso ko. Late ka na Nasaan po yung nanay? late ka na mag-asawa, ma'am, no? 30 plus ka na nag-asawa. Ako po. Oo, ikaw. Hindi po, 24. Ganun. Matagal lang nagkaroon ng anak. Opo. Baka nagkuhan sila, DJ, kanang kuhan ba, control muna. Para di makabuo. Ano lang muna, kanang kuhan lang, tapos wala mo ng anak-anak, ma'am, no? Nagkuhan-kuhan lang. Nagkuhan lang pala, DJ ba? Matagal ka nang iwalay, ma'am, sa asawa ni ma'am? Matagal na po. Ilang taon na po? Ano pa lang, 7 months pa lang yung bunso ko. Matagal na. So, hindi ka naka-boyfriend, ma'am, simula nung nagkahiwalay kayo ni mister mo? Nagkaroon naman dati. Nasa Saudi ako, pero wala eh, mandulaw ko, wala magawa. Bakit naman po magulo? Mandulaw ko po. Naluko ka? Bakit naman? Sa kaganda-ganda mo niya, niluko ka niya? Ay, wala daw sa ganda yun eh. Hindi. Kung ako siguro, bakit naman kita lulukuhin? Wala naman akong hanapin sa'yo. Maganda ka. Baka di na maganda si ma'am pero di naman naghuhugas. Oh. Nang pinggan ba? Tamad. Ano lang DJ, scammer lang talaga. Yung, ang tawag nito? Scammer lang. Yung, namera lang. Almost 2 years din. Tapos, ayun, may iba palang gusto. Baga, parang ginawa lang akong, Panakibutas. ginawa lang akong panangga. May ganon? Oo, ganun lalaki talaga. Kaya wala na tayong magagawa doon. Ulo, hindi naman ako ganon. Katol naman. Wala naman po akong sinabi, sir, na ikaw yun. I mean, may sinasabi ako na may ibang lalaki talaga na ganun. Pero I'm not telling na lahat. Okay po. Matagal ka na bang sumali dito, ma'am? Hindi po. Nung isang araw lang. Ilang tayo? Pareho tayo first teamer. Nung isang araw lang, nag-message ako dun sa nagpo-comment ako. Sabi ko, Sir DJ, hanapan mo nga ako ng forever kayo masasama ko hanggang kamatayan. Kasama ka ba? Pareho tayo. Ganon din po yung hinahanap ko dito kay DJ. Kaya kagabi
hanggang 1 o'clock ako natulog. Bakit hanggang 1 o'clock? Nag-add po ako ng emo, saka Viber para lang makakunik kay DJ para makapasok ba. Bakit 1 a.m.? Mahihain Hindi ka ba? lang, alam ko, wala nang live si Sir DJ na 1 a.m. Saan ka nag-comment? Hindi, pinapanood ko yung live nila DJ ba, yung nire-review ko sa Facebook ba, nakikita ko, pero natulog gabi mga 12 siguro. Tinitingnan ko yung mga live ni DJ, tapos nagkakuan ko, download ako sang apps, Viber saka emo, tapos ga-message ko ba kung paano ako makapasok. Eh sabi ko, gusto ko sumali ba. No. Masaya ka po ba ngayon, ma'am? Actually po, problemado talaga ako, pero ayoko lang ihalatang problemado ako. Ay, sabi ko na eh. Ano i-share mo sa amin problema mo para lahat tayo mo problema? Ano mo yun? Ay, hindi po kasi baka Ay, problema ka, Sir DJ, about yun sa passport ko. ay, ano po nangyari? Baka may suggest tayo, no? Hindi, kasi dapat uuwi ako next month eh. Kaya lang na-suspension yung passport ko kasi winala ng amo ko yung passport ko. So, nag-apply ako ng lost passport. Oh. And then, pag-apply ko kasi, suspension kasi there's someone using my identity. Ay, ganon? Sino kaya yun gumamit ng passport mo, ng personal information mo? Yung dating kalibin ko po na lesbian. Wala, tayo. So hindi, ay ganon? Ginamit niya yung pangalan mo, yung kalibin niyo po, dito po ba yun sa Pilipinas? Opo. Oh, tapos yung passport niya, kailan niya kinuha na ginamit pangalan mo? Ginamit nung nalaman ko sa embassy is 2016, kumuha siya ng passport kasi nag-Taiwan. And then ako kasi nag-decide to apply ng Saudi 2018. So, nagtaka din naman ako na nakakuha naman ako ng passport na wala akong naging problema 2018. Ngayon na lang ako nagka-problema kasi last year, nag-renew siya ng, nag-lose passport din siya last year. So, na-detect this year, nung nag-lost passport din ako. So, ayun, same time, pares kami suspension. Pero ako kasi nakapasa na ako ng mga documents ko na patunay na ako talaga yung may-ari ng pangalan ko, tapos siya wala naman siyang maipasa. Pero until now kasi is under for investigation. Pero sabi ng embassy sa akin is tapos na yung investigation report ko na permahan na, pero hindi pa naibaba. Until now kasi yung application ko is suspension pa din. So ayun, kasi malapit na. May ticket na ako pero wala akong passport. Problema nga talaga yan, ma'am. Lahat tayo mo problema dito. Sino po may kasalanan? Tingin ko yung lesbian partner mo na yun, ba't naman nagawa niyang pangalan mo sa kanya? Kasi daw po, matanda na siya. So, wala na po ba kayo? Kayo pa? Hanggang ngayon, ma'am? Wala na? matagal na po. Matagal na. Ilang dekada na po. Dekada na? Wawa naman si ma'am. Hindi, kasi kasabi mo 10 years old. 17. Yung anak mo, 17 bunso mo 11 years old pa lang, diba? 17 kami. 17 kami nagsama, sir, nung lesbian. Tapos naghiwalay lang kami 22 years old ako. 23 years old ako nung naghiwalay kami. Mas nauna ho siya kaysa sa asawa mo? Opo. Okay. Siya po yung pinakauna po naging kalipin partner. Yung lesbian. Opo. Mabuti hindi ho kayo nagkaanak sa kanya. May balak ng po sana kaya lang wala din na natuloy.
Paano kayo to, Gigi? Biglang napaisip si Sir, bakit po? So, paano ka makauwi niyan, ma'am? Wala kang passport. Pagdasal mo, Sir, na magkapakpak ako, malay mo, mapakpak na tumubo sa akin, makarating yung Pinas. Aragoy. Aswang naman yun. Huwag naman. May passport ako dito, ma'am. Baka pwede mo hiramin. Pwede naman, Sir, i-retoke ko muna yung mukha ko, kamukha mo. Ano? Hindi. Bakit? Parang nalulungkot tuloy ako. Kasi hindi siya makakauwi. Walang passport. Makakauwi naman, pero tatagalan pa nga lang baka November or December pa. Malapit na lang, ma'am, kay ano naman tayo ngayon? Mag-June naman tayo. Malapit na mag-June. Malapit na lang. Ano po sana yun, ma'am? Exit na po kayo, bakasyon lang. Actually, ayaw naman talaga ng amo ko na For good ka na? So, ang nila is bumalik ako, pero bahala sila, mamuti ang mata nila. Ayaw Hindi mo ako na. babalik. Tama yan, ma'am. Huwag ka nang bumalik. Dito ka na lang sa atin sa Pilipinas. Dito ka na lang maghanap ng trabaho at least. Malapit ka sa anak mo ba? Kasalanan nila yun, nawala May ni... balak naman kasi. May balak naman na kasi ako mag-business na lang talaga. Wala nila yung passport mo. Bakit ganun? Pero hindi rin naman, sir, kasi kung ano naman nila, kung balak din naman talaga nila na walain lang yung passport ko, wala naman siguro tanga na gagastos ng ganun kalaking halaga. Kasi, para lang, diba? Para lang sa kademonyuhan nila. Pero hindi naman. Gumastos naman sila. Sila yung gumastos para magka-passport. Sila naman yung gumastos kasi sila naman yung nakawala. Oo. Pero kasi kung ako yung paggagastusin nila, hindi, magre-reklamo ako kasi ang rules dyan is dapat hindi nila hawak yung passport ko. Kasi dapat ako yung may hawak ng passport ko. Correct. Kukwestiyonan kasi sila doon kung bakit mo winala at bakit nasa'yo yung passport. So, they don't have choice talaga. Hindi gumastos sila. Kasi mabalikan pa, no? Hindi, pwede ko silang ipakulong kasi passport ko yun eh. Kasi nasa kontrata talaga yun na hindi nila pwedeng kunin yung passport mo. Nasa sayo dapat yun. Oo, kasi dapat sa akin yun eh. Pero hindi naman ako, sige, bigay para walang maraming diskusyon. Yan. Marami na din kasi, hindi ko rin naman din kasi sila rin masisisi, sir, kasi maraming mga Pinay ngayon na paghawak ang passport is tumatakas kasi. So, hindi ko rin naman din sila masisisi, pero for me naman kasi talaga, ayoko rin ng gano'n kasi bukod sa problema na nakakatakot. Tsagaan na lang talaga, na? Ayun, at least natsagaan nyo na uwi na po sana kayo. Nga lang, nawala passport mo. For good ka na, mag-aasawa ka na talaga pagdating mo dito sa Pinas. No choice kasi. Ay, nako. Yung pag-aasawa sa hindi mo na kailangan yung madaliin. Okay. Negosyo muna, no? Oo. Kaya naman sige. Wala ka pang future sa mo. Dapat ang isipin mo muna is hanap buhay muna mabuti. Hanap buhay muna bago hanap asawa, no? Pero dito ka po ngayon, ma'am. Anong hanap nyo? Boyfriend na lang muna, hindi asawa. Hindi naman din natin nasabi yan si DJ eh. Natanungin mo si Sir. Sir, ano pong hanap nyo? Asawa na rin? Kung mayroon sana, sir. Asawa. Kaso daw parang si ma'am, parang ayaw naman ni ma'am eh. Boyfriend Total yung ginagawa ng mag-shota, ginagawa rin ng mag-asawa. Yung ginagawa rin ng mag-asawa, ganun lang din yun. Payag ka ba nun, ma'am? Payag ka ba nun? Sabi ni DJ, na mag-boyfriend? Yung
mag-asawa Eh, kasi. pero hindi naman pwede din madaliin lahat. Kilalanin mo muna eh. Mamaya, mamamatay tao pala ako, hindi mo alam. Wala. Ulo, Diba? sa mukha mo niya, mamamatay tao, nakarating ka kasi ng bansa, tapos mamamatay tao, grabe naman si mama mag-akuan sa sarili niya, eh. Hindi, dito sabihin kasi sir, hindi naman pwede na, porque nagkakilala tayo dito eh, boyfriend agad. Kilalanin muna natin yung isa't isa. Huwag mo nang ganun. Yung Tama. single lang ng single, mahirap na. Tanungin kita, ma'am, ano bang hanap mo sa isang lalaki? Wala naman akong, malaking hinahanap or expectation sa mga lalaki. Yung, lang, seryoso, yung tanggap ako, yung mga anak ko, mga ganun lang. Hindi ko rin naman kailangan ng, hindi ko rin naman masasabi na matutulungan ako financially kasi kaya ko na naman. Yung lang, yung kaya lang akong supportan sa mga bagay na Lahat ng gagawin gusto ko, mo, mga ganun. suportahan ka lahat ng gusto mo. Oo, yung supportive sa mga, hindi naman sa sinasabi kong mga kalokohan na gagawin ko ha. I mean, sa mga pangarap ko sa buhay na pwede kong gawin na may tao rin na kaya kong suportahan. Yung ganun. Yung ayoko rin kasi na meron kasi yung partner na, ay, wag yan, gawin mo kasi hindi yan maganda, ganito, ganyan. Ay, hindi. Dapat pagka once na mahal mo yung isang tao, dapat kung ano yung gusto ng partner mo, supportive ka sa kanya para maging okay yung pagsasama niyong dalawa, di ba? Depende. Basta nakakabuti, no? Pero hindi naman lahat na ko nga gusto ng babae na suportan ng lalaki kay kanang tama lang ang pang pamilya ba? Hindi man tulad niya na pag gusto mo magtungit, sabihin ng asawa mo, magtungit ako, suportahan ka. Ay, hindi na pwede yan. Di ba? Kanang kuan ba, pang pamilya, kanang para sa kuan good, sa pamilya, sa mga bata, kung paano mapaaral yung mga bata, tapos, kanang, basta, kanang malipay ka nga, hindi, kanang sakto lang ba? Yan kanang gusto mo, may hatag sa, maibigay ng partner mo, supportive ka niya sa mga gusto mo, pero sa tamang direksyon. Ikaw ba, sir, ano ba yung hinahanap mo sa isang babae? Simple lang hinahanap ko sa babae ka ng mapagmahal, tapos gusto ko ako lang yung mahal niya, hindi ka magawa ng kalokohan ako ng kalokohan. Kanang pamilya good. Kasal po ba kayo, sir, sa ex nyo? Kasal ako din sa una kong asawa pero wala naman, hiwalay naman kami na. Tapos siya mayroon naman siyang baby na rin na soulmate. So ako hindi muna ako nag-girlfriend mula nung naghiwalay kami. Pero kuwan pala, mag-2 years pa lang kaming hiwalay. Hindi pa ako nag-girlfriend. First time ko kaya pumasok ako dito ngayon. Nung nalaman ko na mayroon na siyang soulmate, nasa abroad din yung asawa ko. Sinabi sa'yo may ka-callmate na siya? Sinabi ng anak ko po, DJ, yung nanay kong anak. Nung umuwi ko ng December sa bahay, tinatawagan niya yung lalaki, tapos pinapakita niya sa mga anak ko, tapos sinasabi niya na ito na yung papa niyo. Sabi naman ng anak ko, bakit maging papa ko yan? Hindi ko naman maging papa yan. Sabi niya hindi yan ang papa ko. Yung papa ko nasa Mindanao yung papa ko. Kaya nag-decide na ng DJ na magawa pa rin, may katuwang na rin sa buhay ba. Mag-uwi ako ng bahay, mayroon akong magat na asawa. I will give you girls. Okay. Okay. This one, Madam Pasta, they will eat harder for the dinner. Okay. Ala, si madam mo yun, ma'am? Ano pala, ma'am? Ano palang pangalan mo? Ano pangalan mo? Wag lang apelyido, pangalan lang. The face. Agree. Ma'am? Grace?
Grace po, Grace daw DJ. Okay. Kasi Nikki Grace kasi dalawa kasi pangalan ko. Ganon, may dalawang pangalan. Ano yung isang pangalan mo, ma'am? Nikki Grace. Dalawa nga. Kasal ka sa asawa mo, ma'am? Live-in lang kayo? Hindi kasi ako gusto niya, pero ako yung may ayaw. Kasi pag alam kong ramdam ko kasi na hindi siya okay maging asawa. Sayang, kagastos ka. Tapos maghihiwalay lang din kayo. Anong purpose ng kasal? O, diba? Sa bagay, tama ka, ma'am. Kasal at saka hindi naghihiwalay pa rin. Basta hindi magkasundo. Pero, ma'am, sakaling kuan, kanang may manligaw sa'yo, ma'am. Okay lang ba sa'yo? Okay naman. Okay naman ako. Hindi naman ako yung pero ayoko lang yung demanding masyado. Demanding po? I mean, meron kasi time na, syempre, pag busy ako, lalo na ako lang mag-isa dito, all around. So, hindi ko naman laging yung phone ko. Pag hindi nasagot ang tawag, nag-iisip na kagad ng hindi maganda. O, di maghanap ka ng tambay na sa'yo lang sa lahat ng oras. Sa akin, ano na sa akin yan, ma'am, kanang mga ganyan na mag-call ka sa ganon kay siyempre diba dati asawa ko nasa abroad yung asawa ko tapos mag-call tapos hindi masagot siyempre busy. Siyempre dapat intindihin natin kasi hindi tayo magkapareho ng oras dito sa Pilipinas. Iba kasi yung oras dyan sa inyo, iba yung oras na dito sa Pilipinas. So dapat intindihin natin at saka naririnig ko naman yung mga ganyang usap na naiintindihan ko, ganito ganyan. Oo. Ay pag naging kayo na demanding na. What's your name? How old are you now? Leah Diaz. ngayon yung mga kasama ko. Yung gusto ayaw na ako mawala sa linya. Hindi ko pwede yung ganun. So, okay man yun, ma'am, wala man yung problema pagka once nga, halimbawa, pareho sa akin, mag-call ako sa'yo o mag-chat, tapos kung magsabi ka sa akin na busy, wala mang problema sa akin. Okay man lang yun. Kasi naintindihan naman natin yung trabaho nyo dyan. Kasi hindi man pareho dito sa Pilipinas yan na trabaho, iba kasi yung sa inyo dyan eh. Huwag ka na malungkot, ma'am. Makakauwi ka din. Magkita tayo dito sa Leyte pag uwi mo. Halata ba? Hindi nakangiti nga ako. Cute niya, ma'am ba? Ano po trabaho yun, sir? Sundalo din po kayo? Ano po? Hindi sir, hindi. Ano, saan ka po ngayon? Ba't maingay? May mga kasama ka? Dito pa ako sa Sultan Kudarat. Hindi, sa trabaho po ba kayo? Dito po kami sa Barak. Barracks. Opo. Ano ba yung trabaho mo, sir? Construction boy lang po, ma'am. Contractor kami kakuan mga gym, eskwelahan. Kami po yung tagagawa ng gym at eskwelahan dito sa buong Sultan Kudarat. Project ni Congressman. Dito lang po sa part ng Sultan Kudarat po. Nag-aral ka eh? Nag-aral ka? Dalawa kayo nag-aral? Nasaan yung mga anak mo? Po. Nasaan yung mga anak mo? Andun po sa Iloilo yung anak ko po. Klaro itong kausap ng bata? Ako lang po yung nandito sa Mindanao. Yung dalawang anak ko po nandun sa Iloilo sa bahay namin. Mabuti pa, imbis na tayo kasi ito pa nila nag-intindihan. Okay po. Po. Gusto ko na mag-asawa. English. Ano ang Kung mayroon po, bakit hindi? Gusto mo na mag-asawa. What's your name? Po.
Mahina kasi yung kuan dito. Mahina yung signal. Ganda yung Sabi ko pa, bakit natin. Salita natin pa. Mahina talaga. Basta part kasi dito ng Sultan Kudarat, mahina po kasi yung signal dito. sabi ko, bakit po gusto niyo na mag-asawa? Siyempre ma'am, gusto man natin mag-asawa kasi siyempre pag-aling natin yung trabaho, dapat pag-uwi natin ng bahay, mayroon tayong mudat na asawa na kanang mag-asikaso sa atin ba, kanang pagdating mo, may pagbukas mo ng pinto, may nagkasalubong na asawa sa'yo. Di ba? Kasi nakakalungkot naman na pag-uwi mo ng bahay, tapos pagbukas mo ng pinto, ganun pa rin madatnan mo, pag alis mo, pagdating mo, ganun pa rin madatnan mo, yung katri pa rin sa kaunan, ganun pa rin yung forma ng bahay. Mas maganda yung kuan ba, kanang may asawa ka, kanang may nagmamahal sa'yo ba? Huwag ka umiyak naman. Akala ko kasi naiiyak ka na eh. So gusto niyo po sir, sana kung magkatuluyan man ho kayo ni ma'am, nasa bahay na lang siya, parang ganon. Opo, DJ, opo. Ikaw na lang magtatrabaho. O, ako na lang magtrabaho po. Ay nga lang, balak niyo po ma'am, ayaw mo na mag-abroad, no? Magnegosyo ka na lang. Ano namang negosyo ang gusto niyo? Kapag isipan ko po ngayon is ano lang, kahit yung maliit lang na grocery, tapos online online order ng mga cake, mga sweets, or online order ng mga pang Filipino food or Arabic food, mga ganun. Pwede yan ma'am, kanang kuan ba? Kanang halimbawa may project kami, pwede ka magkantin sa loob, kantin. Tapos at least makasama tayo, di ba? Para yung lahat ng mga tao ko hindi na maglabas. Doon na sila sa loob magkain doon sa atin. Magtayo tayo ng kantin sa loob ng kuan. Tingin ko hindi mo makakasundo yung mga kasama mo sa trabaho, sir. Yung mga mata nila habang kumakain kay ma'am. May mga asawa din sila, BG. Kasama din nila yung asawa nila. Ay, andyan din yung mga asawa. Opo. Ay, ganun. Bali, andyan din sa barracks, yung mga asawa. Opo. May kanya-kanya kaming barracks. Yung mga anak nila, andyan din. Andito rin po yung mga anak nila po. Nandito rin man sila sa Mindanao. Timing. Yun pala ma'am, nakakalungkot pala talaga yung kalagayan ho ni sir. May mga asawa yung mga kasama niya, nakikinig na lang siya, igot-igot ba? Wala siyang kasama, si sir, siya mag-isa lang. Kawawa na lang ako lagi sa barracks na. Kawawa lang ako lagi sa barracks ko. Ako lang mag-isa, matutulog ako dito sa duyan ko. Duyan lang tinutulugan ko, ako lang mag-isa. Tapos naririnig mo yung igot-igot, sir? Oo, gaigot. Gaigot sa nagkapre, sir ba? Kakat mo nga, di minsan may lindol. Pero pag binuksan mo yung ilaw, natigil yung lindol? Tigil ang lindol, DJ. Oh, hindi. Ibang klase pala yun? Ibang lindol ba? Wala si ma'am, nasuko. Magalit si ma'am, huwag ka magalit, ma'am ha. Okay ka lang ba, ma'am? Hindi ka galit, ma'am? Paano ho yan makapagtrabaho yung mga kasama nyo, sir, kung andyan ho yung mga asawa nila? Yung mga asawa, sir, nasa barracks lang sila, sir. Tapos kami doon, focus kami sa trabaho namin. Kaya sabi ko sa kanila, wag yung tingnan yung asawa ng kasama natin kasi sa kanila yan. Kung gusto nyo, maghanap kayo na sa inyo. At saka meron din naman sa inyo. Huwag nyo lang tingnan yung asawa ng iba kasi sa kanila na yun. Paano kung matapos yung project nyo? Kunyari, tapos na ho yung school na ginagawa ho ninyo, lilipat na naman ho kayo, dala-dala din yung mga asawa? Oo, dala din nila, sir, yung asawa nila. Argoy. Pero minsan, yung asawa nila doon sa bahay nila, sir. Bakasyon lang sila. Hirap nun kasi kung may mga anak nag-aaral, di ba? Pero dito lang naman, malapit na naman dito, sir, yung site namin. Basta dito lang sa Sultan Kudarat lang. Bilong Sultan Kudarat lang kami. Nag-iisip na tuloy si ma'am. Naalala ni ma'am yung igot-igot eh.
Naalala ni Ma'am ang gakuan ba kanang igot nga katris siguro? May lindol. Mula ho nung naghiwalay kayo, ma'am, 10 years na, di ba? Nahiwalay ka sa asawa. Hindi po kayo nagkaroon ng boyfriend. Yung mga naging karelasyon, pero yung pinakalas kasi na naging karelasyon ko talaga Sir DJ nung 2021. Yung talagang niloko ako ng sobra, na-trauma ako pala. Oo. Wala. Yung ano nga po pala, yung pinalit ka, ganun. Oo, yung first na akala ko seryoso na yung relasyon, yun pala ginawa lang akong panangga na ako yung sumalo lahat ng hindi magagandang salita simula sa family nung dating asawa ng lalaki. Masasakit na salita. May asawa pala And siya. Oo, pero hiwalay naman sila ng babae. Pero hindi ko in-expect na ako lang pala yung naging pader dun sa mga salita na yun. Kasi may ibang babae pala talaga siya. May iba pa rin. Ang galing ha. Tapos, ako nagpo-provide. Kasi nagpapadala ako sa kanya ng pera pagka wala na siyang allowance. Pero nasa Saudi din siya. Paras lang kami ng bansa na pinagtatrabahoan. Tapos pag wala siyang allowance, ayun. Nagsasend ako ng pera sa kanya. Ganyan. Ako yung naglaload. Ang masakit lang kasi dito, kasama niya yung magulang. Tapos ako rin yung naglo-load sa nanay niya pag wala nang load ganun. And then, kasabatin pala yung magulang. Yun yung masakit para sa akin. Kasi pinakilala niya ako doon sa magulang sa parents niya. And then I expect na seryoso siya. Kasi sino ba naman tao na diba? Ipakilala ka sa magulang. Tapos hindi ko in-expect na lang pala. Yung trap lang. Hindi niya sinabing... Para makuha niya talaga yung... Parang ginawa kang dahilan, tulay para makuha niya yung gusto niya. Sige. Oo, yung pagandang. Tapos nag-decide kami na umuwi na ng Pinas noon kasagsagan ng COVID. Ang dami kong opportunities naman. Kasi dapat hindi ako uwi ng Pinas noon kasi ang trabaho ko na dapat is maging cleaner na lang sa Jeddah. Pero inano ko siya, in-skip ko siya kasi sabi niya na diba ito yung plano natin ang umuwi para magkita, ganito, ganyan. So yung opportunities na dapat yung maging trabaho is ginaliwala ko kasi mas pinili ko siya na uwian. So umuwi din ako in the same month, the same year, but nauna lang siya sa akin ng isang buwan, ganun. So umuwi din ako. Kasi nakita kami, sabi ko, bakit parang wala lang? Tapos, nasa Pinas ako, parang kami nasa Pinas, nanghihingi pa rin siya sa akin ng pera, so binibigyan ko siya, biniluludan ko yung anak niya, yung nanay niya, gano'n. Na hindi ko alam na nagiging masaya na rin pala siya dun sa babae niya. Tapos nung nagkita kami, pabalik na siya ng Saudi. So, I don't have a choice. So, siyempre, kasi ako tanga, mahal ko siya, gano'n. Hinatid namin siya sa airport. Nung hinatid namin siya sa airport, binigyan ko din siya ng pera. Kasi para pagdating niya ng Saudi, may allowance siya. So, binigyan ko siya ng pera. Pinag-aunan ko siya ng mga gamit, ganyan, ganun. And then, sabi ko sa kanya na, pagbalik mo ng Saudi, same time pa din. Sabi ko, kung ano yung oras natin yung nasa paras tayo na sa Saudi, mag-a-adjust ako. Okay, ako pa rin yung mag-a-adjust, ganyan. Kasi hindi naman ako ganun na laging natutulog. So, sabi ko, kaya naman magpuyat kasi doon sa taong mahal ko. Pero, hindi ko alam na busy na rin siya doon sa babae. Na ako naman si tanga, nag-aantay kasi sabi niya busy, ganito, ganyan. Tapos pag tumatawag ako, in another call, tapos sabi niya, anak niya, kausap niya, hindi pa nakaka-move on kasi umiiyak, ganito, ganyan. So, siyempre ako, maintindihin naman din ako na tao kasi di naman din ako single, may anak din ako. So, nararamdaman ko kung anong nararamdaman niya bilang ama. Na yung pala yun, na another call, yung babae na pa rin kausap niya. So, di ba nakakatawa? Hanggang nalaman ko, naka-unfriend na ako sa kanya, tapos naka-in relationship na siya doon sa babae. So, ayun, bumagsak yung, na-trauma ako ng sobra. Simula na yun. Pero nagsama pa ako kayo dito sa Pilipinas? Nag-live-in kayo? Hindi ko. Hindi. Yung unang meet-up namin is, yung unang kita namin, yun din yung araw na yun na
Palipad na siya ng Saudi. Ay, ganoon? So, hindi kayo walang igot-igot, ma'am? Hindi. Hindi. Kasi every time na magsasabi ako sa kanya na, kailan ba tayo magkikita, ganito, ganyan. Wala kasi kung pera, ganyan siya. Sabi ko, hindi ko naman kailangan ng pera mo. Bakit pag every time ba na magkikita ay kailangan may pera? Sabi ko, hindi ba pwedeng, di ba dapat nga mag-excitement ka na, andun yung excitement ko na magkikita tayo kasi almost 2 years na hindi tayo, almost 2 years na LDR lang tayo at magkalapit lang tayo ng lugar, hindi tayo nagkikita. Parang wala dun yung excitement niya. Pero, in-skip ko lang yun kasi sabi niya, pagod siya, marami siyang ginagawa, ganito, ganyan. So, ayun lang, yun yung pinakaunang kita namin. Yun din yung araw na yun na lumipad na siya papuntang Saudi. Ako yung naghatid sa kanya at yung kapatid niya. Natid namin siya sa airport. Tapos binigyan ko siya ng pera para may allowance siya pagdating ng Saudi. Alwan pala si ma'am. Napakabait ni ma'am pala. Basta yun. Laking trauma sa akin, kaya hindi na rin ako nakipag-relasyon. Hanggang sa yun, nag-apply na lang ulit ako papunta ng Qatar. Yung lesbian po na una mong karelasyon, no, ma'am, hindi naman po kayo nagkaanak sa kanya. Ilang years kayo nagsama? 6 years po. Tagal din, ha? Ito ang asawa nyo, may closure na kayo, ma'am? Kasi kasal po kayo sa asawa mo? Tatay po ng mga anak mo? Hindi po kami kasal. Ay, hindi kasal? Wala, hindi ako nagpaka. Ah. Ayun, yung tatay ng anak ko, kasi yung tatay ng panganay ko tsaka pangalawa, may ano na rin yun, wala na yun. Dati nakikipagbalikan, pero ayoko na kasi. So yun, naghanap ng babae niya. Ewan ko lang ngayon, kung mayroon, wala akong balita. Yung tatay ng bunso ko talaga, ayun, hanggang ngayon nag-aantay. Pero alam naman niya sa sarili niya na wala na talaga siyang babalikan sa akin. Dalawa pala sila, no? Pero wala kayong pinakasalan. Sa akin pala siguro, DJ. Argoy, nga lang kasal kayo, sir. Yun nga lang. Sana matuloy yung divorce dito sa Pilipinas, DJ. Malabo, sir. Yung ano kasi, yung huli ko kasi nga, yung tatay ng bunso ko talaga, Sir DJ, is, ano siya, mabait naman. Kaya lang kasi, ayoko kasi talaga sa lalaki na tamad. Ayoko din sa lalaki na walang pangarap. Alam mo yun, hindi marunong mag-handle ng family. I mean, ayoko na nakaasa ka lalo na sa pamilya mo o sa nanay mo. Gusto ko kasi independent kang tao. Kasi ako kasi independent ako eh. Ako, actually, lumaki ako or tumanda na ako ng ganito na wala akong nanay. I mean, malayo ako sa magulang. Kaya kahit mag-isa lang ako, kaya ko. Bye-bye. Yes. Pero yung lalaki kasi ngayon, mama's boy kasi siya. Kahit sabihin ko na maging independent ka naman, maging yung focus mo naman sa family, or kahit kung ka na mag-isip lang sa akin sa mga bata na lang, walang problema. Pero hindi eh. Ayoko na kasi Sir DJ na yung mararanasan ko kahit lalo na sa mga anak ko na naranasan ko sa kanya na naranasan ko doon na tanghalian namin, tinapay lang. Tapos magpapadede ako ng bata. Diba? Pag sinabihan mo na wala nang diaper yung anak mo, ay teka lang, magbabasketball ako, baka manalo kami. Ay, ang sarap. Diba? Parang basketball para baka sakali manalo. Oo, may pambili siya ng pampers. Sabi ko, hindi ganyan ang distract na ng isang tatay. Diyos ko po. Pero, nag-chase ako hanggang 2 years. Hanggang sa nag-decide na lang ako na umalis. Kasi nag-business din ako before ako nag-business din ako, Sir DJ, before ako nag-abroad. Pero, dahil sumunod siya sa probinsya namin, bumagsak yung negosyo ko. Ano siya eh, hindi ko alam pero yung taong yun, mabigat siya sa buhay. Hindi siya magaan kasama. Kaya,
lahat ng diskarte ko sa buhay, nawawala talaga pag kasama ko. Mhm. Parang may ano siguro, may bad spirit. May bad, may bad luck na dala. Parang napaka-negative ng vibes niya pag kami yung magkasama. Kasi, ewan ko, pag ako lang, nasa probinsya ako, okay naman. Maganda naman yung naging negosyo ko. Kahit na ganun lang yung negosyo ko, maganda, nakaipon ako. Almost 1 month, nakaipon ako ng 20K sa bangko, pang ano lang, pang binyag ng 2 anak ko, pagpagawa ng birth certificate. Kasi, kahit siya, hindi niya mapagawa ng birth certificate yung mga anak niya. So, ayun, nag-decide ako na umuwi ng probinsya para lang makapag-negosyo. So, tinulungan ako ng nanay ko na mag-negosyo. Kahit yung mga fish balls lang, mga ganun, yung mga alam ko na lutuin ng buong merienda, tapos yung Indian Mango, yan, bumibili ako ng sako-sako para lang, maganda naman yung kita talaga. Kasi maganda, kasi madali naman ako nakaipon. Nung sumunod siya, ayun, bumagsak. Baka hindi lapitin, So, lumalayo yung customer kapag andyan alam nila na may asawa ka. Pero pag alam nilang wala kang asawa, yan, maraming bibili ng Indian Mango mo, tikman nila yung Indian Mango mo. Actually talaga, Sir DJ, ngayon lang talaga nag-iuko yung itsura ko. Pero nung time kasi talaga na nag-asawa ako, nung stress ko, yung iba. As in, hindi ako nakilala ng family ko, hindi rin ako nakilala ng tao dun sa lugar namin na, uy, asan na yung beauty queen namin? Bakit ganyan na itsura mo? Pero ngayon bumalik na ma'am, na beauty na ulit. Hindi naman sa as in na bumalik din. Kasi hindi naman na natin talaga maibabalik yung itsura natin ng pagkadalaga. Pero kung i-compare ko yung itsura ko nung asawa ko pa siya sa ngayon, ang laki ng pinagbago. Mas maganda ka ngayon siguro mo sa dati. Kasi as in, na-lotion talaga ako sa DJ. As in, sobrang lotion ko na. Umabot yung kilo ko ng almost 150. Oh. Tapos, alam mo yung magbabantay ako ng tindahan na pagkakamalan ako na, kailan ka mga anak, kambal ba yung anak mo? Kasi ang laki talaga ng tiyan ko. 150 kilos ma'am. Sobrang laki ko dati. Kasi, lotion. As in, lotion talaga ako sa DJ. Sabi mo nga po, tinapay lang ho pinaginagawa niyong panangalian. Ba't kayo tumaba ng ganon? Kasi sir, ako kasi, tabain talaga ako pag nanganganak. Yung iba kasi pag ipapadede, di ba, pumapayat. Oo. Ako hindi eh. Tumataba. Hiyang ako pag nanganganak. Oo. Hiyang ako pag nabuntis. Hiyang din ako sa pagkapadede ng anak ko. Oo. Ganon pala pag nadididi. Sa'yo, tumataba ka? Oo. Ah. Hindi rin ako pwedeng ma-stress. Kasi pag once na nai-stress ako, lalo akong lumalaki. Yung iba, yung stress sa kanila, pumapayat sila. Ako talaga, pag nai-stress ako, tumataba. Kaya, as long as kailangan kong control yung sarili ko, ayoko na-stress. Kaya sir, alam mo na sir ha, walang didi sir ha, para hindi tumaba, hindi lumusyang. Hindi ang nagtaba dito sa akin, sir. Ayun. Papayatin ko yan si ma'am. I mean kasi, Sir Deji, hindi ko na naiisip yung sarili ko. Hindi ko na naasikaso yung sarili ko kasi yung focus ko sa anak ko, yung focus ko sa kanya, yung pag-aasikaso ko para sa sarili ko is hindi ko na magawa kasi wala na akong time. Kumbaga, yung pagligo na lang, mabilisan na. Yung pag-aayos ko sa mukhang ko dati, wala na. Kasi nga, yung time ko sa pag-aayos ko sa sarili ko, ibibigay ko sa anak ko, ibibigay ko sa kanya. Correct. Ganon. So, yung itsura ko, kukumpara ko dati, tapos kaya wala kami salamin. Kasi alam ko sa sarili ko, pag nakikita ko yung salamin ko, may stress lang ako. Pero ngayon ma'am, ano na po itimbang ninyo ngayon ma'am? 150 dati ngayon? Dati nung umabot ako ng 150, actually ngayon nasa ano na lang ako. Nasa 69.80. Ganon. 69. Medyo tumaba ulit ako ngayon. Kasi na-stress ako sa passport ko. Laki pa rin po ng binawas. Grabe, halos sa kalahati. May git. Pero sir ha, maintain mo lang sir. Ingatan mo sir ha. Si Miss Beauty Queen ha.
Opo, sir. Sige, papayatin ko yan, sir, pagdating dito sa Pilipinas, sir. Argoy. Paano na? Discard yan, todo bigay. Hindi kasi kaya Sir DJ natatawag nila ako ng ganun. Kasi dati kasi ako yung kinukuha na sumasali ng pageant sa place namin, sa lugar namin, tsaka sa school dati. Kaya ganun. Yan. Wala na. Hindi na yun maibabalik. Siyempre, dalaga ka pa, wala ka pang anak. Ngayon kasi wala na. May anak ka na talaga. Para pa rin dalaga pa rin ngayon. Oo. May dalaga ka talaga. Wala naman nakakasawa. Dalaga talaga ka, sir. Kasi wala naman nakakasawa. Walang asawa, hindi May naman anak kasama. ka na. Ha? Tingin ko nga sa'yo, parang wala ka pang anak, parang dalaga ka pa rin. Kasi wag mo kang binubulan ng ganyan. Wala kang pera. Kung sakali kaya, ma'am, na ligawan kita, ma'am, may chance kaya ako sa'yo, ma'am? Ha? May chance kaya Ay, ako sa'yo? kaya mo bang maghintay, sir, hanggang 2 buwan? Oh, 2 buwan na naman. Madali lang yan, ma'am. Kahit 1 taon pa. O sige, gawin na natin 1 taon kung kaya mo. Oh, pwede. Pwede mo pang dagdagan, ma'am, kahit mga 2 buwan pa uli. 1 year and 2 months. Antayin kita, ma'am. Ganun ako magmahal. Ang saga pala ni Sir DJ. Hindi, totoo nga. Totoo, ma'am. Kung sakali, ma'am, naligawan kita, may chance kaya ako sa'yo. Sabi ko nga, di ba kanina, hindi ko naman sinasarado yung pintuan ko na kung sino man yung tao na gustuhin akong kilalanin. Wala naman problema sa akin. Pero, hindi porket ako yung nililigawan, guys. Ako lang. Siyempre, may family ako. May anak ako. Siyempre, kasama na yan. Pag once na niligawan kita, pag minahal kita, kasama na yung anak mo at saka pamilya mo doon. Kasi hindi naman pwede na yung loob ko lang yung kukunin mo. Kailangan pati yung loob ng anak ko. Hindi ko pwedeng kukunin yung loob nila. Mawawalan sila ng loob doon pag kinuha ko yung loob nila. Di ba? Hindi ko pwede kunin yun. Wala na silang loob nun pag kinuha ko. Eddie, wow. Oo nga naman. Oo nga naman, Sir DJ, papatay. Mamatay nga naman yung anak ko. Mamatay pag wala ng loob yun. Si ma'am naman talaga, oh. Nampapakamo tuloy si Sir DJ. Pero pag-usapan nyo na lang po yan sa off-cam, ha. Connected na kayo, tuloy-tuloy lang yung usapan. Maraming salamat. Okay. Good luck. PM kita mga salamat. Salamat. Bye. Taglit sa... Tinunto, ito. Ganun pala ho yun. Kaya pala yung aso namin, ganun din eh. 4 yung anak niya. Payat ho siya nung buntis. Pero nung nanganak, sobrang taba na. Parang nagdudubli yung katawan niya. Oo. Kasi yung didi niya, lumusyang na eh. Nag-ano ba? Kasi hindi na madidi ng aso. Yung mga tuta niya.